Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kalibunan ng Santa Maria, ay ating ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Yung tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay bumangon at umasa sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Ngayon, babasahin ko po ang mga mensahe nito mula dito sa Bagong Tipan ng Balita ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. At mula po dito sa mga taga-Korinto, 1 Korinto, Kabanata 13, talatang 13. Ito po ang mensahe. Ang tatlong ito ay mananatili ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Korinto pa rin, 1 Korinto, Kabanata 1, talatang 8 hanggang 9. Ito po ang mensahe. Kayo'y aalalayan niya hanggang wakas upang matatupad kayong walang kabintahan sa araw ng Panginoong Jesucristo. Tapatan Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na Jesucristo na ating Panginoon. At ipapatuloy po natin sa mga taga Kolosas, Kabanata 1, talatang 23. Ito po yung mensahe. Subalit kailangan kayo'y manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. At huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. At ipapatuloy po natin sa Kolosas, Kabanata 11, Kabanata 1, talatang 11. Ito po ang mensahe. Idinadalangin din namin kayo patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ng lahat ng bagay. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Korinto. 2 Korinto, Kabanata 9, talatang 9. Ito po ang mensahe. Gaya ng sinabi ng kasulatan, siya ay namumulod sa mga duka, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. At ipagpatuloy po natin sa talatang 13. Ang bukas palad ninyong pag-ibigay ay magpapatunay sa kanila na patapat ninyong tinalima ang mabuting balita ni Kristo dahil diyan mapupuri sila sa Diyos. Ngayon, ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang ibig sabihin ng mga mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula doon sa tema na bumangon at umasa sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sinasabi dito ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Yung tatlong yun, mananatili yun. Kaya tayo ay patuloy na magkaroon ng iba yung pananalig at pananampalataya sa Diyos. Umasa tayo dito sa mabuting balita. Umasa tayo sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo, sa inihayag niya mula doon sa mabuting balita, sa pamumuhay na ito para tayo ay at ang banal na Panginoon Kristo ay tapat dito. Tayo ay kanyang gagabayan hanggang wakas, hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So tayo manalig sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo at hindi niya tayo pababayaan. Tayo ay kanyang aalalayan, gagabayan niya tayo. Gagabayan niya tayo ng kanyang kapangyarihan mula sa kanyang salita. At lahat tayo ay tayong mga pinagbuklod niya ay hindi niya pababayaan. Tayo ay kanyang pagkakalooban ng ibayong papala, biyaya. At tayo ay yung mga aral sa atin ng mabuting balita ay ating isabuhay. Kaya tayo ay gumawa ng ibayong kabutihan wala dito sa mabuting balita. Kaya kung tayo ay halimbawa tayo ay nakararanas ng halimbawa nitong sakuna o anumang uri ng kapigatian sa buhay na ito, huwag tayong mawala ng pag-asa, tayo bumangon, tayo ay umasa sa ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay halimbawa sakuna makaliligtas dito at tayo ay manalasa man ito, tayo makababangon muli. Tayo ay umasa. Tayo ay huwag mawawala ng pag-asa at tatalikod sa Kanya. Tayo ay dapat ay patuloy na maging umasa tayo sa ating banal na Panginoon Diyos. At hindi niya tayo bibiguin mula doon sa tayo iligtas ang buhay diyan sa mga sakuna at tayo ay muling makabangon at makapagpatuloy ng ating pamumuhay. Tayo hindi niya pababayaan. Hindi naman sa kunayan. Iba't ibang suliranin natin sa buhay na ating kinaharap at patuloy na pamumuhay. Tayo patuloy na umasa sa ating banal na Panginoon Diyos at tayo gagabayan niya doon sa pagtalima ng mabuting balita. Doon sa pagtalima na yan, ano man ang hirap na ating nanasin para tayo ay sa paggawa ng mabuti,
o anumang tukso at paghihirap na nangyayari sa atin, tayo malalampasan natin yan. Kaya kinakailangan tayong matatag sa aral ng mabuting balita, sa pananalig sa Diyos at malalampasan natin lahat. Kagaya ng ang bagyo ay yan ay patuloy na nakasama sa buhay ng tao na tayo ay kinikilos dito na maging matatag sa mga ganyang bagay na paghahandaan natin ito at patuloy tayo naging pamuhay, tayo naging develop, maging yung mga na bansa o tayo nagkakaroon ng kaunlaran pa rin kahit mayroong mga bagyo, kahit tayo nasasalanta. Kaya tayo wag mawawalan ng pasan at pag-asa na itong ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ito ay makukultivate natin na maayos at tayo patuloy itong pagpapalain ng Diyos na tayo ay makapamuhay na maayos. At hindi lamang, at yung mga pagpapalang yan mula dun sa mga aral pa lamang ng Diyos na gabay sa atin, sa pagbubukod sa atin, tayo ay gumawa ng ibang kabutihan sa pamamagitan ng pagtutulungan. So kung tayo man ay nangikaos, meron tayong kapwa na ginagabayan ng Diyos para tayo ay magtulungan. Siya maaaring magsugo o yung ating mga kaisa sa pinagbuklod niya ay tutulong sa atin para tayo ay makabangon muli. At hindi lamang ito yung ginawa niyang pamahalaan ay siyang kagapay natin para tumalima dito. At siya ginagabayan palagi ng ating banal na Panginoon Diyos para tayo ay para siya ay makagabay sa bawat kanyang mga nasasakupan kung ito ay nakararanas ng anumang o para sa pagbabahagi ng biyaya ng ating banal na Panginoon Diyos. At lalo na kung magkakaroon ng ganitong klase ng sakuna, so magkakaroon siya ng mahusay na pagbabahagi ng yaman ng bansang ito para ang mga tao ay makaahon. Hindi lamang doon sa pangkaraniwang pamumuhay niya, lalo na doon sa mga kapag nagkakaroon ng mga ganyang klase ng mga kapigatian o devastasyon sa bansa at bawat mga individual na nangangailangan. Ngayon doon sa mga nananampalataya, tayo ay bibigkis ng Diyos dito at maging ang sangkatauhan at ang lahat para magtulungan sa pang-araw-araw na pamumuhay, makagaan tayo ng pamumuhay at lalong-lalo na magkakaroon ng ganitong klase ng mga sakuna na tayo ay makatulong sa ating kapwa-tao. Ito'y buhay at ito ay mahalimuyak na hain sa Diyos. Ang paggawa ng mabuti, yan yung mahalimuyak na hain sa Diyos na kinakailangan nating gawin. Halimbawa, ang isang bagay, hindi na tayo halimbawa maghahain ka sa Diyos ng yung mga sinaunang mga ritual. Hindi na ganoon. Halimbawa, pagkain para maghandog ka sa simbahan na ganoon. Halimbawa, yung sa Diyos na ganoon. So, ang ginagawa o ibang bagay ng mga ritual, ang ginagawa, ikaw tumulong dun sa kapwa-tao mo. Halimbawa, instead no ikaw ay maggagawa ka ng mga ritual, so mag-donate ka doon sa Caritas, halimbawa. O kaya naman, direkta kang tumulong doon sa pamahalaan at tumulong ka doon sa mga nasalanta mismo sa kapwa-tao mo or lalo na doon sa mga kaisa natin sa pananalig. Halimbawa, ganoon. Nang sila'y makabangon, makaahon, makagawa ka ng pamamaraan. Sa iba yung tulong mo, hindi lamang sa pamamagitan ng pinansyal. So, kung ikaw ay mayroong pinansyal na kakayanan, tumulong ka. Pero kung iba ang kakayanan mo, so tumulong ka rin. So, at hindi lamang hindi lang sa recovery o restoration, kundi, siyempre, sa proseso ng pagharap dito, kinakailangan tayo magkaroon ng iba yung kabutihan na tayo ay bigkis at nagtutulungan dito para tayo makaligtas dito. At iba yung pananalig para tayo gabayan sa kaligtasan. So, tayo mabuti kahit doon sa nagiging masama. So, tayo maging mabuti pa rin sa kanila sa gitna ng ganitong klase ng mga sakuna at panalangin din natin sila ay maligtas. So, ngayon, dapat tayo ay magkaroon ng katatagan dito dahil sa gabay at mag-ibayo ang ating pananalig sa Diyos. Ano man yung mga sakunang yan at hindi na nararanasin sa buhay kaysa doon sa mga masasama o mga nagiging masama. So, dapat ay hindi tayo tataligan. Yung mga masama kayo ay sana pag dumarating yung ganyan kayo ay mamulat na kayo ay magbalik loob sa Diyos. Kayo gumawa ng mabuti at kayo ay mahikayat sa mabuti at hindi tuloy ang magpakasama. Sapagkat yung mga ganyang klase ng mga sakuna, pag minsan niya ginagamit ng Diyos para supilin at supilin ang mga kasamaan. Ngayon man yan ay isang pagsubok ng Diyos sa pamumuhay ng mga tao, yung mga sakuna na yan, na dinadalisay tayo niyan na maharap natin na maayos yan. Yan naharap natin at kaya natin, kaya huwag natin taligunan yan. Sapagkat kaya natin naharapin ang mga ganyang klase ng mga sakuna. Ano man yung ating sinasabi. Sapagkat kung makikita nyo at tayo ay nakakaroon ng patuloy na pag-unlad, mula simula, kahit na anong
klase ng mga sakuna at devastasyon yung nagiging pagsubok natin sa buhay natin. Kaya tayo ay ginagabayan ng Diyos para dyan. Tayo tuloy na makaahon at makapamuhay muli. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Patuloy tayong umasa sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. Hilingin natin sa Kanya yung pagpapala. Magkaisa tayo na hilingin ng pagpapala at mula pa lamang doon sa Kanyang aral para sa pagmumuli sa atin, tayo ay binibigyan ng biyaya. Siya ay maraming pagpapalang ibinibigay sa iba't ibang bagay para makarating sa atin yung mga tulong na yan. Hindi lamang doon sa ating mga nila sa gobyerno, sa ating mga at iba't ibang mga bagay-bagay. So kaya tayo ay huwag mawawala ng pag-asa hanggang sa tayo nabubuhay hanggang sa wakas ng panahon. Muli niya pagbalik. Umasa tayo na sa niyang pagbabalik tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So muli sana nagabayan naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual at tayo ay patuloy na bayan naman na Santa Maria sa pagpapalang ito. At sa Interfaith Unity, patuloy tayo mag-aisa sa Interfaith Unity. At sana patuloy pagbuklo rin tayo doon ni Banal na Santa Maria at tayo mag-unawaan sa ating mga reliyon at higit at hindi tayo magkaroon ng mga hidwaan at mga karahasan dito. Ating pairalin yung mga aral natin mabuti at makagabay tayo ng kapayapaan sa sangkatauhan at hindi digmaan. Yun lamang maganda po sa inyo lahat at